Ngayon naman, dako tayo sa mas medyo seryosong kwento kasi dati nagkukwento sa akin si Ducky, no? Meron siyang lola dati na bata pa siya, 12 years old. Nagluluto yung lola niya ng pata. Tapos hindi siya makapag-antay. Do you remember that story, Ducky? Na palagi niyang tinatanong sa lola niya, Lola, pwede na bang kumain? Pwede na bang kumain? So paulit-ulit si Ducky nun. And then nakulitan sa kanya yung lola niya. Sabi ng lola niya sa kanya, Apo, kailangan mong magkaroon ng pasensya sa buhay. Hindi mo makukuha lahat ng bagay na gusto mo sa isang iglap. So, naging core memory yun para kay Ducky. Meron din ba kayong similar memories or experience na ganun na iniwan sa inyo ng mas nakatatanda sa inyo or ng mentor nyo? Or ni Ducky? Mga turo ni Ducky. Wala ako tinuturo sa mga... Parang same ano lang din. Na hindi lahat ng bagay makuha mo ng na madali. Kailangan mong paghirapan talaga. Sa akin turo ng tatay ko. Laging maging mabait kahit anong mangyari. Bakit niya itinuro yun sa'yo? Right ba? Right nga. Kasi, immigration. Mostly, may ano kami, parang the bottom pit kami, parang may hirap kami. So parang yun na lang yung way para may pakitungo sa mga tao. Kasi yung tatay ko yan friendly. So yun yung laging tinuturo niya sa akin. May mabait. Jean, pangalawang beses mo nang sinabing mahirap kayo dati. Pwede mo bang ilarawan sa amin kung ano yung definition ng mahirap? Gaano kahirap? Gaano kahirap? Yung definition ng hirap nun mostly araw-araw, in 1 week, parang sabaw lang ulam na. Yun. Tapos yung sabaw pa yun lagi namin sa kapitbahay na karinderya. Lagi namin hinihingi. Tingi lang yun. Tapos yung kanin, yung pamayarap pa minsan mga lang. Kanin pa ng lola namin. Parang natira pala kayo dun sa Tsaka nakikitira lang sila sa lola. Nakikitira lang kami, wala kami sariling bahay. Nakikitira kami sa lola namin. Which is nanay ng papa ko. Nanay ng papa mo. Tapos 7 pa kami nun. So nanay ng papa. Nanay ng ama ninyong dalawa niya, ni Vincent, nanay ng pareho ng papay namin. Okay. Hindi ko alam yun na ganun pala yung pinagdaanan mo. So, ano yung reaction nila nung napasok ka sa esports? Siyempre, nung napasok kami sa esports, pala po talaga at least natutuwa sila kasi may income kami ni Lapando na kami magpipinsan. Natutuwa sila kasi mayroon kaming every week may mga at least nabibigay kami, natutulong kami. Ganun. Tapos nung napasok kami sa esports talaga ng unang bootcamp namin, syempre tuwan-tuwa sila kasi na kami, medyo umano na kami doon sa hometown namin. Sa streets namin. Nakaalis kami sa streets namin. Nakaalis sa gulag. Kaya medyo natuwa sila. Kailan mo na iahon yung family mo na? Yung nakaahon po talaga kami nung siguro mga season 11 po. Noong time na hindi pa po nagtatrabaho po ako, parang wala pa po talaga, sobrang hirap po talaga ng buhay. Noong time na nanalo po kami ng ISF, yun po talaga yung parang breakthrough namin na parang unti-unting hinga-hinga. Nakasustain na. Nakasustain. Alam mo, hindi mawawari kasi palagi kang nakangiti. Hindi mawawari na ganito yung klaseng buhay na meron ka dati. Thank you for sharing that with All-Star, Ogwen. Let's shine a light on the unsung heroes around you. Sino sa tingin nyo ang taong deserve ng mas maraming credit kaysa sa credit na currently nabibigay sa kanya? Boss Job. Yeah, si Boss Job tsaka si Jeff. Boss Jeff. Saka si Kuya Ronel. Yung mga taong hindi natin nakikita in front of the camera, definitely, all the staff of AP Brand, nandiyan sila Nin, sila Boss AJ, sila Boss Job, si Jeff, nandiyan. Si Adi. Yeah, si Adi. Ate Mian. And so, all the staff na hindi nyo nakikita, to lessen the burden ng,
yung clerical things na kailangan gawin na hindi naman na nila kailangan mong makita. Yun. Sila ang definitely unsung heroes and of course our fans. Tsaka si Pandora. Tsaka si Pandora. I wanna talk about Pandora later kasi The unsung hero talaga. Sa hero. Galing eh, no? Galing na. Unsung hero. The hero yan, the hero. The hero we never needed. O sige, let's go to Pandora. Pandora. Anong sikreto sa pagiging good, excellent sixth man? Siguro ano lang, dapat align lang talaga yung ideals nyo din sa isa't isa. Parang kami nga kasi, kami, one goal lang din eh. Parang pag may isang babalik lang din kaagad sa Tsaka maraming idea si Pando na binibigay sa amin na gusto niya ipatry sa amin. Parang mga idea na gusto niyang ipasugal sa amin sa laro. Hindi, okay naman. Kami na lang aayos ng idea niya. Vexana ko. Vexana na Molten. Ano ba, ayun, yung Vexana, sinabis niya ng dati. Kaso pangit ng build niya. Sinugal namin yung nung Games of the Future. Kahit hindi Hindi na kami sa screen. Nag-Vexana si Kuya, pero sinugal namin yung Vexana niya. Ayun, nanalo. Pero bukod lang dun sa technical siguro, lang din. Tutulungan ko lang din sila sa mga spirits kasi sila yung may nararamdaman ko yung pressure minsan sa kanila eh. Parang ako naging rant body nila eh. Una yung pressure sila eh, parang ganun sila. Kahit sila flop. Si Ojin ganun. Tight na yung mga puwet nila. Sige, out of curiosity, ano ba trabaho ng isang sixth man? Dapat ba siyang mag-practice every day with the main five? Feel ko depende po sa yun eh, sa org eh. Pero dapat yung sixth man ready pa rin talaga kahit anong magyari kasi di mo masabi kung magkasakit din yung isa na hindi mo roll eh. Kung 6 man ka lang, pero kung 10 man roster kayo, siyempre isang roll lang yan. Yun lang yung siguro nakikita ko. You've been benched for a very long time, like 4 seasons, 3 seasons. Bakit okay ka lang sa ganun? Kaya ako lang din kasi na 6 man kasi parang chila kasi kami parang lang eh. Hindi na nakikita na parang nagko-compete kami. Nagko-compete kami ni Flop or mga makaka-compete ko. Parang tuloy ko na parang magkaka-family na gano'n. Parang gusto ko yung maging 6 man kung nag-champion din kayo eh. Parang feel ko, mas ma-offend ako kung 6 man ako tapos di pa nag-champion yung team eh. Hindi parang, naisip ko parang, bait pa 6 man ako dito, kaya ko naman, parang gusto ko maglaro, kaya ko naman maglaro dito eh. Tsaka yun yung maganda yan. Pero kung nag-champion din naman, parang feel ko, isa lang din yung goal nila na manalo. Sim kami ng ideal siya, sim kami ng goals. Maging worth it lang din. Tsaka marami rin natutulong sa akin si Pandoy sa in-game. Pati outside din. Lalo pag moral support. Kailangan ni Flop. Tsaka piling ko yun yung mahalaga eh. Hindi yung sub nyo, hindi competition yung tingin sa sa main five. Kasi yun talaga eh, kung pipili ka ng team, itong team kailangan mong i-risk na itong team magsasucess ganun. Hindi yung tatakotin mo na ito kapalit mo pag mapangit laro mo ganun. Okay, that being said, lahat ba kayo okay maging 6 man ng AP Bren kung sakali? Okay lang. Okay lang po. Basta papalit sa akin, papalit sa amin yung gusto rin mag-champion talaga yung nasa puso nila. Hindi yung papalit para maglaro lang tapos magpakitang gilas. Parang gusto ko yung parang team pa rin uunahin. Yung success ng team. We are AP Bren. Please follow All Star Magazine.